Magandang araw at narito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Krising at sa habagat na patuloy ang pinag-iibayo ng nasabing bagyo. So, tingnan po muna natin yung latest satellite image animation. Mapapansin po natin yung tinatayang sentro ng bagyong si Krising ay nasa eastern seaboard pa ng Northern Luzon. At kanina alas 4, ito ay tinatayang nasa layong 545 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyong si Krising ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay aabot po ng hanggang 70 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So mapansin natin, no, napakalawak ng ulap ng bagyong si Krising, may tumatama na dito sa ilang bahagi ng northern, central at southern Luzon area at maging dito sa hilagang bahagi ng eastern Visayas. Samantala yung makapal na ulap naman na makikita nating nakaka-apekto sa nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at maging dito sa may bandang western section ng Mindanao, yan naman po yung pinag-iibayong habagat or southwest monsoon. So patuloy ang pinag-iibayo ni Krising ang habagat at yan ang dahilan kung kaya't nagpalabas din po tayo ng tinatawag nating weather advisory. Himayin po natin kung ano yung magiging senaryo in the next 3 to 5 days. Unahin po natin ano ba yung mga lugar na may warning signal dahil sa bagyong si Krising. Sa ngayon po makikita natin sa ating mapa na yung naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. Nakataas po ang number 1 sa Batanes, dito sa Cagayan, kasama nga ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, Quirino, ganun din sa northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, dito sa may bandang Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Mapapansin din natin, no, na may warning signal number 1 din dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa may bandang Pulilo Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, ganun din dito sa may bandang northern portion ng Benguet, sa lalawigan ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union. So ano nga ba yung inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal number 1? Sa ngayon po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin at magiging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan dito sa mga lugar na may wind signal number 1 hanggat maaari wag na po pumalaot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, lalo't inaasahan nga natin na kikilos ang bagyong si Krising palapit nga ng Northern Luzon area ngayong darating na weekend. Posible ring magtaas pa yung mga wind signal sa mga susunod na tropical cyclone bulletin at ang tinatayaan nating pinakamataas ay posibleng umabot po ng signal number 3 lalong-lalo sa mga lalawigan dito sa may bandang Northern Luzon area. Kaya antabayan po natin yung 6-hourly na tropical cyclone bulletin hinggil nga sa bagyong si Krising. Ano naman yung inaasa nating pagkilos nito in the next 3 to 5 days? So, kanina alas 2 ng hapon, ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Krising. Bukas po ng alas 2 ng hapon, no, Biyernes ng hapon, ay halos nakadikit na siya dito sa northeastern part ng Cagayan, sa layong 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City. So makikita natin yung forecast natin ay palapit talaga sa northern Luzon area. Samantala, sa darating naman na Sabado ng hapon, ay mapapansin natin na halos nandito na siya sa northwestern boundary ng ating area of responsibility. Pero pansinin po natin, no, all throughout its course, ang bagyong si Krising ay inaasahang posibleng tumawid nga ng northern Luzon area. At ang pinapakita lang po natin ngayon ay yung posibleng pagkilos ng sentro. Ngayon, makikita natin yung area of probability, pinakikita niyan yung pagkilos ng sentro, hindi lamang malaki ang tsansa dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, pwedeng sa anywhere over the Cagayan province or maging sa northern part of Isabela or dito sa may bandang Babuyan Island. So dapat yung mga nabanggit nating lugar ay handa po sa posibleng paglandfall. At hindi lamang itong mga lugar na pwedeng unang tamaan ng sentro, kundi yung mga lugar po generally na may wind signal number 1. At sa mga susunod na issuances nga, posibleng madagdagan pa yung lugar at maging mas mataas pa yung wind signals na naka-assign sa mga lugar na yon. Samantala, pagdating naman ng linggo ng hapon, inaasahan natin na tuloy na itong nasa labas ng ating area of responsibility. At mapapansin din natin yung intensity, no? Habang papalapit ito ng Northern Luzon area at possibly pagtawid ng Northern Luzon area ay nasa tropical storm category po ito. Ngayon, kapag lumabas na ng PAR,
posibleng nasa severe tropical storm category, at paglapit niya dito sa southern part ng China ay posibleng umabot pa po ito ng typhoon category. So ulitin po natin, ang forecast track nagpapakita ng pagkilos ng sentro. Maging handa ang lalawigan ng Cagayan, maging ang northern part ng Isabela, any of the Batanes and the Babuyan group para sa posibleng unang pagtama, and generally the northern Luzon area at lahat po na may mga wind signal para sa posibleng pagtawid naman ng bagyo ngayong darating na weekend. Ano naman po inaasahan nating pag-ulan? Kanina pinakita na natin yung pagkilos, ano yung mga lugar na may wind signal. Ngayon po, base sa ating latest weather advisory na ipinalabas ngayong alas 5 ng hapon, dalawang weather system yung posibleng magpaulan. Unahin na natin yung bagyong si Krising. Makikita natin, generally, itong mga lalawigan sa northern Luzon area at yung nasa silangang bahagi ng central and southern Luzon ay uulanin dahil po sa bagyong Krising. Samantala, yung mga areas naman outside sa mga nabanggit nating lugar, yan naman po yung mga uulanin dahil sa habagat, enhanced habagat. So, maging handa po mga kababayan natin dahil may kataasan yung inaasahan natin sa Cagayan at Isabela, no? More than 200 millimeters of rain simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. And then, makikita natin yung naka-highlight naman ng orange, ang tinatayan nating pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain. Samantala, yung naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Mapapansin din natin, no, na dito sa may bandang Western Visayas, talagang may mga significant amount of rains, 100 to 200 millimeters of rain dahil nga sa pinag-iba yung habagat. Patuloy pa rin yung paalala natin, maging handa sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Kasi kung yung lugar po nila ay nakakaranas na ng pag-ulan nitong mga nagdaang araw, kahit mahina hanggang sa katamtaman, at madadagdagan pa ng pag-ulan in the next 24, 48, and even 72 hours, maaring malambot na yung mga bahaging kalupaan na malapit nga po sa paanan ng bundok na siyang magiging sanhi ng mga landslide. Samantala, inaasa natin pag-ulan simula bukas ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon. Kung mapapansin natin, dahan-dahang lumipat yung matataas na mga posibleng pag-ulan dito nga sa gitna at kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil kung matatandaan din natin, yung bagyo, pagdating po ng Sabado ay halos nandito na sa northwestern boundary ng PAR. Subalit, pansinin natin, yung mga pag-ulan dito sa western section ng central at southern Luzon, maging sa western Visayas, ay halos nananatili pa rin po over the same area dahil yung patuloy na pagkilos ng bagyong Krising, patungo pagtawid ng northern Luzon, patuloy rin po yung pag-ibayo ng habagat. And normally, ang unang tinatamaan ng mga malalakas na ulan, kapag meron po tayong habagat episode, yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi. Samantala, sa darating naman na Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, nakita natin kanina sa forecast track na napakalayo na ng bagyo, meron pa rin tayong inaasahang mga pag-ulan dito nga sa ilang bahagi ng northern Luzon, and meron pa rin pong enhanced habagat na magpapaulan naman dito sa western section ng central at southern Luzon. So, nandiyan pa rin po yung paalala natin, no? Bukod sa ulan na dala ng bagyo, yung ulan na dulot ng habagat, pwedeng magdulot, pwedeng maging combined effect. Pwedeng yung lugar nila ay makaranas ng pag-ulan ng parehas na weather system, mas maraming magiging actual na paulan. Kaya po, sa ngayon pa lamang po, inaabisuhan na natin yung mga kababayan natin sa mga lugar na apektado ng habagat at yung maapektuhan po ng bagyong si Krising. Pinakikita po natin dito, patuloy po silang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRRM officials para po sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Nabanggit na natin kanina yung ano yung inaasahang pagkilos. Nabanggit din natin ano yung inaasahang dalang ulan, ng dalawang weather system. Ngayon may mga hangin naman na dulot ng enhanced habagat. Ngayong araw makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin dito sa lalawigan ng Batangas, Quezon, natitirang bahagi ng Bicol Region, sa buong Mimaropa, sa buong Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Then makikita natin, no, bukas naman yung mga pagbugso ng hangin, dala po ng enhanced habagat, pwede ring maranasan na rin dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, buong Visayas at nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao area. Kapag may malakas po tayong habagat, may mga pagbugso po ng hangin, posible rin pong maging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan dito nga sa mga areas na binanggit nating makakaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa enhanced habagat.
Sa darating na Sabado, may mga pagbugso pa rin po ng hangin, no? Metro Manila, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Occidental, at Davao Oriental. Para po mas makita po nila yung kumpletong listahan, no? Actually, kumpleto na po ito, pero available din po itong mga data or datos na pinakikita natin sa ating Tropical Cyclone Bulletin na maaari nyo pong makita sa ating official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Dahil sa patuloy naman na paglapit ng bagyong si Krising, may banta po ng storm surge sa lalawigan ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa Isabela at Ilocos Norte. So tingnan ang posibleng umabot po ng 1 hanggang 2 metro ang taas ng pag-alon, maaaring maranasan sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan. So sa mga kababayan natin nakatira sa coastal areas, no, maging alerto as much as possible, lumikas tayo sa mas mataas na lugar, and patuloy ding makinig sa magiging payo ng ating local officials regarding the continuous disaster preparedness and mitigation measures dito po sa mga nabanggit nating lalawigan dahil sa paparating na bagyo. Ngayon, dito naman sa Metro Manila, nakaranas po tayo ng pag-ulan nitong mga last 30 or minutes or 1 hour. Ito po yung pinag-iba yung habagat at nagpapalabas din po ang ating Pag-asa Regional Services Division ng localized rainfall warning. So, as of 5 o'clock this afternoon, meron tayong yellow rainfall warning dito nga sa Metro Manila at dito rin po sa mga lalawigan sa Central Luzon at ilang bahagi po ng Southern Luzon area. Samantala sa may bandang Visayas naman, ang ating Pag-asa Regional Services Division po sa Visayas ay nagpalabas din po ng localized rainfall warning. Mapapansin natin, no, may red rainfall warning dito sa lalawigan po ng Antique at dito sa may bandang northern part ng Palawan. Meron din namang tayong orange rainfall warning dito sa ilang bahagi po ng Palawan at maging dito sa may bandang Occidental Mindoro. Samantala, meron tayong yellow rainfall warning dito nga sa ilang bahagi po ng Negros Island Region, Eastern Visayas. So, antabayanan din po ng mga kababayan natin yung mga ganitong localized warning, no? Dahil hindi po tayo sakop ng Tropical Cyclone Bulletin, malayo po tayo sa bagyo, subalit sakop naman tayo ng epekto ng habagat. Kaya in the absence of any warning signal, dito sa mga lugar na napakalayo sa bagyo, meron po tayong localized rainfall advisory na ipapalabas nga ng ating Pag-asa Regional Services Division. So patuloy po tayo magbibigay ng update hinggil sa bagyong si Krising, sa mga pag-ulan na dulot ng habagat at sa mga localized rainfall warning na ipapalabas naman ng ating mga Regional Services Division. Ang susunod po nating press briefing ay mamaya namang alas 11 ng gabi. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!